Magandang umaga po, magandang tanghali po, magandang hapon po, magandang gabi po, magandang hating gabi po, at magandang madaling araw po sa inyong lahat, saan man kayong dako ng mundo naroroon ngayon. Ito po muli si Toto Mortillero sa isa na namang vlog. Ang ating topic ngayon ay ang payo ko sa mga politikong matitino para manalo sa halalan. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, madalang na lang ang mga matitinong politiko ngayon. Kung may matino man, mahirap ipanalo. Kasi hindi na patinuan, hindi na pagalingan, hindi na patalinuhan ang politika ngayon, kundi perahan na talaga. Perahan na kasi yung prinsipyo hindi na uso ngayon. Wala na masyadong politikong may prinsipyo ngayon, pati botante wala ng prinsipyo ngayon. Ngayon, alam ba ninyo na ang vote buying ay punishable by law? Kasi punishable by law ito at uso ang vote buying, ang provision sa Omnibus Election Code regarding vote buying is a dead letter law. Alam ba ninyo na ang vote selling ay punishable by law? It is an election offense like vote buying. Ibig sabihin yung nagbibenta ng boto, nakagawa yun ng isang election offense, punishable by law yan. Diba? So, yung nagbibenta ng boto, kasi punishable by law yan, ibig sabihin, wala ding prinsipyo yan. Ngayon, kung ikaw matino na politiko at gusto mong manalo, simple lang. Mag-file ka lang ng COC, kumampanya ka, stick to the issues, stick to your platform of government, at huwag gumastos para bumili ng boto. I-surveillance mo yung mga maraming pera, kung magbibigay ba sila ng pera, kung bibili ba sila ng boto. I-surveillance mo yung traditional sellers ng boto. Pagkatapos, pahuli mo. Pag nahuli na, plastaran ng kaso, ipakulong, ipadisqualify para hindi na makatakbo uli at saka makulong yung kandidatong may pera na namimili ng boto kasi it is an election offense. Ipakulong yung nagbenta ng boto para hindi na pamarisa ng mga nagbibenta ng boto at para hindi na makaboto ulit kasi election offense. Kapag may mga politikong ganyan, kahit 10 lang kada eleksyon mawawala yung vote buying. Babalik sa katinuan ang ating pamayanan. Wala nang bibenta ng boto at saka wala nang bibili ng boto. Fair na fair. Mga kaibigan, yung vote buying nagsimula noong 1969, massive vote buying. Kasi dati walang vote buying masyado. Sa pagkakaalam ko sa local level, nagpapakain lang yung mga tumatakbo dati. Nagpapakain. Kung maraming kumakain doon sa kanila, sa election time, posible manalo yon. Yun ang nalalaman ko. Yung dating, yung old election talaga ng Pilipinas. Ngayon, nagsimula yung vote buying in 1969 during the presidential election of Ferdinand Marcos Sr. versus Sergio Osmeña Jr. Doon nagsimula. Grabe yung ipinamudmud na pera ni re-electionist President Ferdinand Marcos Sr. noong 1969 at buhat doon naging uso na ang vote buying. Ngayon mga kapatid, bakit kailangang sugpuin ang vote buying? May sinasabi sa English na
which I quote in English, na a butcher does not slaughter a pig for he can serve the people, but he slaughters a pig so that he can gain. Yun ang nangyayari mga kaibigan ko. Ang mga politiko ngayon ay hindi tumatakbo dahil gusto nilang magsilbi. Tumatakbo sila para gusto nilang manalo, para marami silang pera, para yayaman sila. Yun ang uso ngayon. Because they want to siphon the coffers of the government. Kaya namumuhunan. Parang ginawa ng business ang politics. Kaya lalo tayong namumulubi as time passes by dahil sa ating corrupt political system. Ang problema ngayon, sinasakyan ng mga botante. Binibenta nila ang kanilang boto, pagkatapos kapag nanalo na yung binintahan nila ng boto, ang gusto nilang mangyari, hindi mangungurakot yung ibinoto nila, yung ipinanalo nila. Ano sila, siniswerte? Di ba? Kaya mga kaibigan, sa mga gustong manalo dyan na matino, ito ang gagawin natin para masugpo na yung nangyayaring hindi maganda sa ating electoral system. Isuplong ninyo yung mga vote buyers at yung mga vote sellers kapag na-disqualify na sila para hindi na makaboto, para yung mga vote buyers ay hindi na rin makatakbo, wala na. Tapos ang problema at that could be the beginning of a greater Philippines and new Philippines. So, sana'y nakaabot ito sa mga matitinong politiko at sana'y gagawin nila ito sa darating na eleksyon. Hello po, Contra Fake News. Thank you for supporting me. And going back to my vlog, sana'y suportahan ninyo ang aking vlog. At I'd like to tell you that I'm doing this for guiding the Filipino people for us to have a greater Philippines. So, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Pit Senyor, Happy Sunday. Hanggang sa muli nating pagkikita.